So, yan yung dahilan kung bakit naghahanap ako ng makakasama ko sa buhay, yung lalaking may respeto. Kasi pag may sakit ka, walang gumagawa niyan kundi ikaw lang din. Mag-isa kahit may anak ka na. Pag nagkapamilya na sila, doon na sila sa pamilya nila. Ay sinisipon at masamang pakiramdam. So, kailangan ko ng tuba-tuba sa ulo para uminog yung aking sipon. Ito kay nilalagnat nga. Masamang pakiramdam ko. So, yan mga dahilan. Ba't minsan, kahit may edad na tayo, sabi nila, matanda ka na, ba't naghahanap ka pa? Hindi yun ang purpose natin. Taong magmamahal din sa'yo at talagang ka. Kasi kahit may anak tayo, hindi tayo kayang alagaan ng katulad niyan. Asawa lang kagawa niya. Yung tao may respeto at pagmamahal sa'yo. So ako giniginaw. Nilalamig ako. Sama yung pakiramdam ko. So yun. Ay, kasama sa buhay. Lumalandi lang. Matanda na, lumalandi pa. Hindi ganun. Kasama sa buhay na. Kaya kang tulungan sa malagaan. Ganun ka rin sa kanya. Malamig nga yung mga pako eh. Nilalamig ako. So ito yung purpose. Kaya naghanap ako ng mga kasama ko, yung mamahalin ako at respetuhin ako sa edad ko at sa katayuan ko sa buhay. Yun lang. Kaya ko pa naman mag-alaga. Hindi ako mahirap mahalin. Kaya ko pang magtrabaho, kaya ko pang kumita ng pera. Hindi ako palamunin. Kailangan ko lang yung taong totoo na hindi ka lulukuhin at saka mamahalin ka sa katayuan mo. Hindi mamahalin ka dahil may pera ka. Wala akong pera. Mahirap lang ako. Hindi ako yung babaeng hinahangad nyo na pera lang ang habulin nyo sa akin kasi matanda na ako. Hindi ako ganun. Wala akong pera. Marami dyan may pera, matatanda. Nakapag-asawa ng bata dahil may pera. So, mayroon naman nag-asawa na walang-wala na gustuhan ng lalaki kasi depende yun sa sa lalaki kung ang hanap niya ay totoong pagmamahal. Yan. So, maraming ang lalaki ngayon na dati, sabi nila babae lang yung naghahanap ng asawa na maraming pera. Pero lalaki na rin ngayon. Ayun ang kumilos kasi gusto nila magpabuhay na lang sa babae. So, maraming ganun. So, kung ganun ka, huwag mo akong hanapin kasi hindi naman ako ganun kayaman. Wala akong pera. Rakit-rakit lang ako para mabuhay. Yan. Ayun, masamang pakiramdam ko eh. Kasi kahit may anak tayo, nakikita nyo naman sitwasyon namin. Minsan, pinapasyal ako ng anak ko pag may time sila. Pero siyempre, nakapokus sila sa mga anak nila. So, hindi sa atin na mga magulang nakapokus. Bibigyan tayo ng time, saglit lang. Tapos, yun, iwan ka na ulit. Tulad ngayon, diba? So, mag-isa lang ako.
kilos ko, magluto ko, pagkain ko. Anong kailangan ko sa katawan kasi masamang pakiramdam ko. Nilalagnat ako. So, yun. Sarili ko ring galaw. Wala tayong choice kasi mag-isa lang tayo. So, yun ang purpose kung ba't ako nag-asawa. Kaso yung asawa ko nga, walang kwenta rin. No? Pag may sakit ako, wala ang pakialam yun. Kung gusto niyang gumala, gagala siya, iwanan ka. Kahit may sakit ka. Nandyan nga sa tabi mo pero hindi ka naman pinapansin. Nood lang ng TV. Ano bang kailangan mo? Ano mong kailangan sa asawa mo? Yun yung mga experience ko sa pag-asawa. Hirap din. Kala mo nakahanap ka na ng totoong pagmamahal. Hindi pala. May iba-iba rin ugali. No? Pero pag sila nagkasakit, andun ka, nakaalalay ka lahat ng kailangan sa katawan, lahat, gamot, pagkain, lulutuin ba siya, kakain na lang sila. Pero once na tayo na magkasakit, wala na. No, parang dead ma lang, ganun. Kaya hirap din, kahit na anong gawin natin sa buhay, talagang mahirap. Minsan isip ko ayaw ko na rin mag-asawa. Pero kung may tao talagang totoong magpamahal sa akin, bakit hindi ko pagbigyan ng pagkakataon? Maging masaya din ang buhay ko na may magkatuwang ako sa buhay, di ba? So, ganun lang ang purpose ko. Pero kung wala, bakit naman pipilit ko pa sarili ko kung talagang wala? So, yan. Kaya ko naman mag-isa. Kukunin na talaga tayo ng Lord. Wala naman tayong choice kundi tanggapin ang katotohanan.